Okay, so doon po sa ating mga nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyon, talakayan, ninaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956 512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaswar Latam, na nagsasabing sa umagas, tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay December 26, araw ng Huwebes. Doon po sa ating mga kaibigan, kumusta po? Kumusta po ang celebration ng ating Christmas 2024? At batid po natin na kahapon, tila instead na yung mga bata mag-ikot sa mga ninong at ninang, ay tila hindi sila naging masaya dahil malakas ang ulan. At ngayon po ay 26. Ang inyo pong lingkod ay may pasok. At siyempre, yung pong ating mga kasama ay kanya-kanyang diskarte talaga kahapon nung 24 ng gabi. At ganun din po, yung pong ating mga kasama, talagang sila po ay nagliwaliw, nag-ikot, at sila po ay pumunta diyan po sa lugar ng Baclaran. At ang inyong pong lingkod ay nagbigay din po ng update diyan po sa talagang pag sinabing Pasko, bagong taon. Kapag kayo po ay pumunta dyan sa lugar ng Baclaran, talagang iba't ibang uri ng mga bilihin ay inyong mabibili. Kaya in credit sa Parañaque Traffic Management Office, in credit sa Mayor Action Support Group Baclaran, in credit po sa Substation 1 dyan po sa lugar ng Baclaran. Ngayong Pasko, naramdaman ko po na sabihin po natin na masikip, pero mas maluwag po yan yung kaysa mga dati. Palakpakan po natin. Uy. Dahil dati hindi na po sabihin po natin na hindi na mahulugan ng karayom ang lugar po na yan ng Quirino Avenue, lugar po ng Redemptorist Road, at saka lugar po ng Pasay Tap na yan, mula po doon sa LRT going to Redemptorist Road. Talagang sobrang traffic po yan. Sabihin natin na sobrang crowded ng tao. Pero nang tayo po ay pumunta doon noong 24, ay talagang nakita ko po na lumuwag po ng kaunti. In fairness, siyempre hindi na madadaanan po yan ng mga sasakyan. Dahil talagang tuwing Christmas, nangyayari po talaga yan. Pero ang maganda po roon, yung mga tao, yung mga namimili, talagang sila po ay nakakakilos, nakakagalaw, at nakakapili pa sila kung ano ang gusto nilang bilihin dahil nga sa hindi talaga totally, sabi nga nila hindi talaga tulad ng dati. So kasi doon po sa ating mga kababayan, sa hindi pa po nakakalam, nagkaroon na po ng pagbubukas nung 5 istasyon ng LRT dito po sa lungsod ng Parañaque. Dati-rati po ang LRT natin from Muñoz, from Fernando Po Jr. Station, hanggang Baclaran lang po yan, Baclaran Station, na kung saan ito po kung Baclaran Station
ay sakop po ito nung Pasay. Ngayon, nung last sa November or October, binuksan po yung istasyon ng LRT na 5 na ang dinaanan po nito ay ang istasyon ng Redemptorist Road. Sumunod po yung Mia Station. Sumunod po yung PITX. Sumunod po yung Santo Niño, yung Dr. E. Santos Avenue, hanggang po sa Dr. E. Santos Station naman, na kung saan ito po ay malapit sa isang malaking mall dito po sa San Dionisio. So, in short, yung pong mga bumababa doon sa Baclaran Station ay may pagpipilian na po sila. Pwede na po silang bumaba sa Redemptorist Station, pwede na po silang bumaba sa Mia Station, o yung mga papunta po ng Cavite, bumababa po sila doon na mismo sa PITX dahil nandoon na mismo yung sakayan ng mga bus at mga iba't ibang ori ng sasakyan doon po sa PITX o yung tinatawag na Asia World. Yun po ang pangatlong istasyon mula po sa Baclaran. Palakpakan po natin. Napakaganda na. So, yung pong ganun din pagdating po sa Dr. E. Santos, dito po sa Ninoy Aquino Station sa Santo Niño na yan, ay marami na rin pong bumababa, lalong-lalo na po dito sa Dr. E. Santos Avenue na kung saan marami na pong bumababa sa 5 istasyon na yan. In short, hindi na po sila dumadaan doon po sa Baclaran. Iyon po ang nakikita ko pong dahilan kaya po yung Baclaran ngayon, Kapaskuhan, ay hindi po masyado crowded unlike noong mga nakaraan. Opo, so the best po yung naging outcome sa pagbukas ng LRT bago mag-holiday season o bago mag-Pasko at saka bagong taon. Ayan, so bago po tayo magpatuloy, siyempre magbibigay po muna tayo ng regards sa ating po mga kaibigan, mga kababayan, dyan po sa lugar ng Partido area. Lalong-lalo na po ang ating mga kapag-anakan dyan, kaibigan, regards ko po kayo, yung Pamilya Latam, Pamilya Popanes, PIDA, ganun din po yung Sapin, of course, yung pong mga Lisano, Baduria, at yung pong mga public official po natin dyan. Ito pong si Kapitan naman na sa ating ito pong si Punong Barangay Punong Barangay Tomas Priolo. Alam mo, itong si Tomas Priolo, halos pamangkin natin yan. Kaya lang, medyo magaling talagang na to, pabalik-balik na lang bilang kapitan dyan po sa aming barangay, dyan po sa San Miguel, Tigaon, Camarines Sur. So, regards ko po kayo. At ganun din po yung ating mga nasa online. Ito pong si Siote Ray. Ito po ang batingaw ng bayan. Nasa na po kayo? Kailan po kayo babalik, Mr. Siote Ray? Sana paminsan-minsan huwag mong kalimutan na magprograma dito. At ganun din po itong si Lerma Docto dyan po sa lugar ng Libo. Regards ko po kayo yung ating mga CPC, si Amor Soria, Robert Rabang, Ronnie Obo, Exor Galios, Felicissimo Osorio Jr., at saka yung Francisco, at iba pang sila Emily Bubis, Netia Chavez, at yung pong aming barangay coordinator ng 100% Olivares Santo Niño na wala pong iba, ito pong dating kapitan ng Barangay Santo Niño, no other than Nestor Balot Ramos. Oo. At ganun din po, so yung mga kasama po natin sa Philippine Digital Media Society Incorporated,
sa panguna po ng ating Vice President for External Affairs. Ito po si Doc Nel Silva, Vice President for Internal Affairs. Wala pong iba kundi si Dr. Edward Perez, and of course ang ating Secretary na si Professor John Matundan, at ganoon din po ang ating Treasurer na ito pong si Miss Jen Wander Villarin, at ang ating pong mga Directors na ito pong si John Osorio, Freddy Lopez, Javin Moreno, Oliver Moreno, at iba pa pong ating kasama sa regional naman. Ito pong si Elsa Obispo at iba pa ang ating mga kaibigan dito po sa Metro Manila. Ayan, so ganun din po pala sila Joel Solante at saka yung ating grupo dyan po sa San Juan. Ganun din po dito sa lugar ng Quezon City, sila Edward Tanaba. Mukhang hindi ka nagpaparamdam, Edward, ha? At ganun din po, siyempre tayo po ay dadako po dito sa lugar ng Valenzuela, ang aking pong mentor na si Miss Presi Lazaro, dyan po sa lugar ng Colonel Dillon, Valenzuela. Regards ko po kayo, and of course ang aking pong boss na ito pong si Ma'am Nida Cardona at saka si Sir Ed Cardona dyan po sa Valenzuela City. Sir, magandang gabi po sa iyo at binabati po namin kayo ng Merry Christmas and a Happy New Year. Sila po ang mga publishers ng People's Monitor at iba't ibang pamayagan na nagpapublish po ng iba't ibang ordinansa and resolution, and of course yung mga legal orders ay sila po ay in charge yan po sa nasabing publication. At siyempre ganun din po regards din po natin ito pong si Ami Jardin Yuse, pasensya ka na at medyo malayo-layo lang. Regards ko po kayo, ganun din po ang ating kasama na ito pong si Richmond Bakay Dumalagan. Dyan po sa lugar ng Muntinlupa. Regards ko po kayo at ang sabi niya, Merry Christmas Manoy at maray na banggi sa Indugabos. Regards sa mga kababayan ko dyan sa Calabanga, Camarinesor, lalong-lalo na sa barangay Kamuning, Manoy, maray na banggi po sa imo. Uy. Ayan, so doon po sa ating mga kaibigan na Mr. Chairman, pakilabas na nga natin yung video dyan po sa lugar ng Baclaran. So, iyan po ay maiksing video lang po at ipapakita po natin yung kaganapan at saka yung sigla ng Redemptorist dyan po sa lugar ng Baclaran na kung saan napakarami pong mga bilihin na pwede nating mabili. Ay. Overruns t-shirt 100. Overruns t-shirt 100. Overruns t-shirt 100. Overruns t-shirt 100.
Apat o ang sapatos dito, binabargain sa halagang 350. Tatlo ay 1,000 na lang. Mga sapatos dito, binabargain sa halagang 350. Tatlo ay 1,000 na lang. Mga sapatos dito, binabargain sa halagang 350. Tatlo ay 1,000 na lang. Okay. Ayan, so makita po natin ang sigla ng Baklaran ngayong Pasko. Yun po ay sa ilalim po yan ng LRT. Yun po ay along Redemptorist Road at sa kabila naman po ay along Pasay Top diyan po sa May Quirino. Po kasi ang circle doon po sa lugar, yan po ay Quirino Avenue, Pasay Top at saka yung Redemptorist. So makikita po natin na passable, hindi po katulad dati na talagang nung mga panahon na yun, yung wala pa yung LRT, hindi pa nagbukas yung LRT na yan. Tuwing Pasko, talagang napakahirap duman dyan. Lalo na kung may sasakyan ka. Nako, Diyos ko po, wag mo nang baka talagang isusumpa mo kapag makapasok ka sa lugar na yan. Opo, pero ngayon nakita ko yung pwedeng duman yung coach, yung mga motor at saka yung mga tawag nito, yung electric vehicle nakakadaan. Opo, pero para wag mo nang sabihin pangarapin na duman pa dyan. Opo, lalo na ngayon dahil siyempre Paskong Pasko, diyan ka susulok. Sabihin natin diyan ka dadaan, pagkatapos nagmamadali ka, huwag ka nang dumampo diyan sa Quirino Avenue, papuntang Baklaran, ganoon din po sa Redemptorist, papunta ng Top, o kaya papunta ng Coastal, huwag na po kayong dumaan kasi talagang bagamat pwede kayong dumaan, pero yung abala talaga, mararanasan ninyo kasi sabi nga nila kapag Pasko ay ang Pasko ay sumapit, kapag ang Pasko daw po ay dumarating, nagbibigayan po yan. Kaya yung mga kababayan natin na nagnanais na kumita, yung mga nagtitinda sa sidewalk, pinagbibigyan po yan kaysa sila naman ay dumating ang Pasko na wala man lang kita o kaya wala man lang panghanda tuwing pagsapit ng Pasko o kaya ng bagong taon. Palakpakan po natin. Ayan. Opo, so doon po sa ating mga kaibigan na nasa online, huwag po kayo mag-alala at mamaya aking po kayong iisa-isahin. Opo, regards po natin, ito pong si Retsmon Bakay Dumalagan at saka itong si Ami Jardin Yasin naman. Regards ko po kayo at saka yung iba pang nasa online. Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, dadako po tayo dito sa update sa lungsod ng Parañaque. At magbibigay po tayo ng update para naman sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po bukas, na tila po ay may bubuksan. May bubuksan pong dyan sa lugar ng La Huerta. Diyan po sa diocese ng ating katedral naman. Opo, sana bukas ma-inform natin na may bubuksan po dyan sa lugar ng between the Dungalo at saka ng La Huerta. Dahil may maganda pong project po dyan ng ating City Government of Parañaque, and of course with the coordination of DPWH, na tila bukas ng alas 3 hanggang alas 5 ng hapon ay tila mayroon pong magaganap na event dyan po sa nabanggit na lugar. Opo, so babasahin po natin maya-maya po yan para klaro. Ayan.
Opo, so doon po sa ating mga kaibigan, ano? At siyempre, regards din po natin, yung pong ating mga kasama dito po sa lugar ng yung pong mga unit natin, yung pong Media Patrol, Unit 6, yung Ratsada News, dyan po sa Muntinlupa, sa panguna po ni Jubil Sumalinog Villares, at ganun din po yung Express Paranaque News, ano? Regards po natin sila at iba pang kasama po natin sa Paranaque Net Radio Worldwide. Batid po namin na kayo po ay talagang laging busy. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan, ganun din po sa pagdiriwang ng Pasko at ganun din po sa pagsapit ng bagong taon. Ayan. At dadako na po tayo, no? At inuulit-ulit po natin. Inuulit-ulit na naman po natin na kung saan darating na naman po yung pagdiriwang ng bagong taon, na sana naman po pagdating ng bagong taon, yung pong mga nakakaugalian po ng ating mga kababayan sa usapin ng sa usapin ng pagbili ng paputok at saka yung pagpapaputok tuwing pagsapit ng bagong taon, kung talagang hindi po yan maiwasan, sana inuulit natin na sana ilagay po sa lugar. Dahil kanina lamang, di mo talagang napabalita na may na-disgrasya na naman sa paputok. At saka batid po natin, ang paputok ay pinagbabawal na talaga. At ang atin naman pong lokal na pamalaan, kahit saan lugar naman, may tinatawag na designated area para sa pagpapaputok ng mga iba't ibang uri naman na pampasabog o sabihin natin na pampailaw. So, siyempre po ang ating barangay, ang ating lokal na pamalaan, ganun din po ang ating PNP, ganun din po ang ating mga men in uniform mula po sa Fire Bureau of Fire, at iba't iba pang mga mga force multipliers na tumutulong. Kaya lang unfortunately pagdating nga po ng pagsapit ng bagong taon ay talaga tila hindi kaya na sabihin natin na iatang lamang ang responsibilidad doon po sa ating mga alagad ng batas, bagkos dapat yung pong inisyatibo talaga para hindi makadisgrasya o hindi madisgrasya sa paggamit ng paputok, dapat yung mga users mismo at ganoon din po yung galing sa mga private individual o mga pamilya na dapat bago gumamit ng paputok, siguraduhin nyo na safety kayo. Siguraduhin ninyo na hindi po kayo aaray pagdating ng bagong taon. Siguraduhin po ninyo na kapag kayo ay gumamit ng paputok, hindi po kayo iiyak pagsapit ng bagong taon. Opo, kasi napakahirap naman na pag bagong taon, talagang nasa emergency kayo o nasa hospital kayo. So, pangit ang pagsalubong ninyo ng bagong taon na instead masaya, sakit na ang dinanas ninyo, gastos pa. Di ba? Yun naman talaga nangyayari. Ayan, so kailan ba ito? Babasahin lang po natin, ano? Ito po ay galing sa San Dionisio Police Station, Iswid, Paranaque, Tagapag-Ugnay, and Paranaque City Police Station, PNP, good deeds. Do not pursue the good and to share with others, for the such sacrifices God is pleased. Ayan, on December 26, 2024, at about 8 a.m. onwards, under the leadership Police Colonel Melvin Riatas Montante, COP
ganun din po sa Police PS3 under the supervision of Police Arvin J.D. Lacambra, Commander ng Substation 4, Patrolman Jobert Isagin and Patrolman Jeremy B. Recumano. Personnel of this police station conducted PNP good deeds by assisting one male driver who was having trouble and stranded along the road with a broken down vehicle along Naiya Avenue, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Instead of simply providing assistance through their usual role of traffic management or law enforcement, the officer went beyond their duty by helping the driver push the car to a safer area. This accomplishment is a representation of the unwavering efforts of the substation to reach out to those in need of assistance and to regain their trust and the PNP organization. Ayan, so maganda po yung ginawa po ng ating mga mini uniform. Opo, na kung saan naman talagang nagiging smooth po ang ating mga kapulisan dito po sa lungsod ng Parañaque. Tuloy-tuloy pa rin po kahapon po ito on December 26, 2024 at about 6:37 a.m. onwards under the leadership of Police Colonel Melvin Armontante, COP, at ganun din po under the supervision of Police Major Arvin J.D. Lacambra, Commander ng South ng Substation 4, conductor deeper and pace to all incoming DCF personnel along Naiya Avenue, Barangay San Dionisio, Parañaque City as part of anti-criminality campaign where people may feel more ease knowing that assistance is close by in the personnel to be vigilant, refrain from the using the cell phones while on duty, be alert and ensure the peaceful and orderly situation and the area of responsibility likewise perform their duties with quality, utmost dedication. Ayan. Ayan, so gusto po natin ipalama. Opo, dito po sa lungsod ng Parañaque, alerto po ang ating mga men in uniform at inaasahan po natin na sa ngayon po nga 27, 28, 29, 30 hanggang po sa pagpasok ng bagong taon, tayo po ay maging ligtas sa anuman uri ng karahasan na magiging maaring mangyari sa ating kapaligiran, ganoon din po sa ating lugar. Opo, so ingat-ingat po tayo at sinisigurado po natin ang ating mga men in uniform ay nakahandang tumulong, nakahandang rumisponde sa oras ng ating pangangailangan. Ayan, so yun po ang maganda at batid po natin dahil yung po ng ating mga kababayan na marami pa rin yung mga nagsiuwi at yung nagsiuwi po nung bago magpasko diyan po sa Bicol region at ngayon pong 26 may nagsibalikan na. Opo, kaya lang ang problema diyan sa lugar sa bandang Quezon at ganoon din po sa boundary ng ating probinsya diyan po sa Kamsor naman ay talagang sobra pa rin ang traffic. Mr. Chairman, pakilabas mo ngayong video ng ating chief reporter na itong si Mr. Felicissimo Osorio Jr. dyan sa lugar ng Quezon. Pasok! Ayan. Ayan, matindi pa ang nararanasan natin traffic dito sa Maharlika o Andaya Highway. Dito po yan sa Mayragay. Ayan. Sa may Lupi. Matindi ang haba ng traffic. Napakatinda talagang traffic dito na mararanasan natin. Sa kasalukuyan na natatraffic kami ngayon dito sa lugar na ito. Anong lugar ito, Toy? Lupi? Ayun, Lupi. Kabutagan, Lupi. Kabutagan? Ayun, Barangay Kabutagan, Lupi. Talagang natatraffic kami sa oras na ito. Sobrang haba. Ayan. Hanggang doon yan. Haba. Kanina pa kami rito. Natatraffic. Hindi pa
Anong oras kaya kami makakalis dito sa traffic na ito? Matindi. Matindi traffic talaga. Sobrang haba. Ayan o, so pauwi na po yan ng ating kasama na si John Osorio dyan po sa Quezon. Oh, talagang sobrang traffic, ano? Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 8:40 ng gabi. Ngayon po ay December 26. At yung pong mga nagmamadali, yung pong naghahabol para bumili ng mga paputok diyan po sa Bukawi, Bulacan. Dati-rati ako po ay nagkukumahog din na bumili para pagdating ng bagong taon. Mayroon din po akong tinatawag na sinturon ni Judas. At ganun dati-rati po ang iyong lingkod. Palagi naman po akong may kwetes. Galing pa po yan sa Bukawi. Pero dahil nang magkaroon po tayo ng batas tungkol po sa totally ban ng mga paputok na yan, ang inyo pong lingkod ay nagbago na ng pananaw. Instead na magpaputok po ako na sinturon ni Judas, instead na magpaputok ako ng bawang, kung ano pa man, uri ng paputok, wala akong ginagawa, binubuksan ko lang yung motor, brum, 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 brum. Maingay na rin, di ba? Maingay din. Brum, kaya, yung iba dyan kaldero. Di ba? So, nagbago na po ang timpla. So, sabi ko, maganda pala, hindi ka na kailangan pumunta pa ng Bukawi para mamili, o kaya dyan sa may mga tinda, hindi mo na rin kailangan maghanda ka ng 1 o 2,000 para mamili ka ng paputok, dahil naitatawid din pala kahit wala kang gastos o wala ka rin paputok. Po ang tanong, ikaw ba nung nagpapaputok ka palagi ka bang buenas? Nung ikaw ba ay sumasalubong ng bagong taon na may paputok, ikaw ba ay palaging buenas? Nung ikaw ba ay nagpapaputok lagi, ikaw ba ay yumaman na? Kapag ikaw ba ay nagpapaputok, ay hindi ka na nababawasan mo ba yung mga kaibigan mong pasaway? Di ba? Halos wala naman kung tutusin. Kaya yung mga naniniwala na kapag ikaw daw ay magpaputok ng marami, gusto ko yung paputok yung libentador o yung tawag na sinturon ni Judas, yung mga ginagamit, halos hindi naman nagkakaroon yung iba dyan baka yung binabanggit mo ibang klaseng paputok yan hindi ganun yung paputok po talaga na binibili sa Bukawi. Diba? Katulad po nitong kaibigan natin si Manoy Perdi Villagracia. Aba talaga naman maray na banggi sa iyo, Manoy. Batid ko na ikaw ay nasa mabuting mga kamay ngayon. At batid ko na ikaw ay talagang, sabi nga po nila is, this coming 2024 ay tiba-tiba. Ang sabi nga po nila is, 2024 is the best after the pandemic. Tama naman yan. Sa ngayon po ako, regards ko po kayo, Manoy Perdi Villagracia, mabuhay po kayo, at ganoon din po ang iba pang mga nasa online na sa kasalukuyan po ay talagang hindi po natin nababasa dahil mabilis po ang takbo ng ating di ba? Ayan Okay.
So regards ko po kayo. At ganun din po ang aking nag-iisang may bahay na sa kasalukuyan nandoon sa lugar ng diyan po sa ating nag-iisang tahanan, diyan po sa lugar ng diyan po sa lugar ng sabi niya kanina, nagkwento sa akin. Nagkwento sa akin yung aking asawa. Sabi niya, nakita niya daw yung konsyal doon po sa doon po sa amin. At doon niya nalaman na kapitbahay pala namin yung isang konsyal. Hindi niya ako alam ko na nandoon na alam ko na kapitbahay namin. Pero siya hindi niya alam, nagkita daw sila kanina at nagkakumustahan pa. Aba naman, isipin mo ba naman kapuging konsyal, kapitbahay pala namin. Opo, so regards po natin ang ating actually Uragon din po yan. Ito pong si Consyal Jumari Iliana. Regards ko po kayo at ganun din po ang iyong pong napakagandang may bahay ng ating konsilor na si Jumari Iliana, na ito pong si konsilor for 2025. Ito pong si Abby Biduya. Palakpakan po natin. Aba, mantakin mo, kapitbahay pala namin, hindi kami nagkakasalubong. Ayan. Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 8:46 ng gabi or 8:46 PM. Ngayon po ay December 26. At yung pong mga kasama pala natin, yung mga puging-pugi at saka talagang matindi ang paninindigan, matigas ang paninindigan. Regards ko po kayo. Yung hindi binabali yung kanilang paninindigan. Regards ko po kayo. At ganun din yung ating mga kasama sa Public Information Office na ito pong si Miss sino ba? Ito pong si ating kasamang si Nuli Pirer. Aba, kumusta Nuli ang holiday? Kumusta ang Christmas natin? Ganun din po itong si Ma'am Annalie. Ganun din po si Gilbert. Aba, mga ano yan? Mga matigas ulo yan. Biro lang. Ganun din po si Disa. Regards din po natin. And of course, ito pong si Ma'am Brenda Jimenez. Regards din po natin. At ang nag-iisa kong may bahay na tuwang-tuwa kanina dahil nakita niya daw yung puging-puging konsyal ng lungsod ng Parañaque, na ito pong si My Honey My Love. Ito pong si Janet Pascualatam. Hello, I love you so much. Ay, ganun din po ang ating Department Head, Public Information Office. Regards po natin si Sir Mil Alipon. Magandang gabi po sa inyo. At siyempre yung pong ating mga punong barangay. Total, hindi po sila nakakabate at hindi pa nila tayo naalala. Babatiin po natin from Barangay Tambo, Ginny Quezon, Barangay Dunggalo, punong Barangay Marlene Burgos, Barangay La Huerta, punong Barangay P. Velasco, punong Barangay ng Santo Niño, ito pong si Janico, punong Barangay ng Vitales, ito pong si punong Barangay Alexander Alvarez, at ganoon din po ang nag-isang magaling at masipag na punong Barangay ng San Dionisio, no other than punong Barangay Ati Iba L. Olivares, at yung pong kidlat ng Parañaque, kidlat sa serbisyo pero hindi nagpaparamdam ngayong Pasko at bagong taon, no other than the punong barangay at ABC President Noel Haplos. And of course naman, sino pa bang naiwanan? At ganun din po sa lugar ng San Antonio, punong barangay, ito pong si Paul Casale, at ganun din po ang punong barangay ng Beef Homes, no other than ito pong si Jeremy Marquez. At and of course, diyan po sa barangay Marcelo Green, binabati ko po kayo ng Merry Christmas and Happy New Year. Iyan
Aguilar, at ganoon din po sa San Martin de Porres, ito pong si si Kapitana Singson, at lalong-lalo na po dito sa the best to the best. Ito pong punong barangay ng Don Bosco, na wala pong iba itong talagang sabi nga po nila talagang pagdating sa serbisyo publiko, ito pong si punong barangay Mario L. Jimenez. Regards ko po kayo. Ganon din po ito pong punong barangay ng San Valley, na ito pong si punong barangay Christopher Aguilar, at ganon din po yung punong barangay ng Merville, na ito pong si Ad Bernabe, at last but not the least, no other than punong barangay ng Monwok, ito pong si Dr. Jim Kinaman. So doon po sa ating mga natawag, alam ko halos lahat na natawag ko, baka magparamdam naman kayo, pwede pa po kayong humabol. At ganun din po ito po ay publicly naman, i-announce po natin at binabati po natin ang ating mga department heads. Siyempre, sa panguna po ng Public Information Office and Tourism Office, no other than Mr. Mel Alipon. At ganun din po, pagdating po sa City Administrator Office, wala pong iba kundi si Attorney Volter de la Cruz. And of course, sa ating idolo ng bayan, ito pong ating napakatagal na nating kasama, na ito pong si Idol Joey Rugacion ng CSO. Regards ko po kayo. At ganun din po itong Parañaque Traffic Management Office, wala pong iba, ito pong dating makisig na pulis ng lungsod ng Parañaque, na wala pong iba, ito pong si Sir Ray Morello. Sir, regards ko po kayo. Nagparamdam na ako sa inyo kanina. At ganun din po, siyempre, diyan po sa Treasurer's Office, wala pong iba kundi si Professor Anthony Pulmano. Ganun din po sa City Budget, and of course, diyan po si lugar ng accounting naman. Regards ko po kayo, na kung saan talaga naman naging busy talaga, lalong-lalo na po yung sa Social Services Office naman, na ito pong si Kagawad Magilco. And of course, diyan po sa GSO, ito pong si Miss Atin Sintina naman, na talaga naman sila po yung bogbog talaga doon sa trabaho during the bigayan ng pamaskong handog sa loob ng halos nagsimula po kasi November pa, nagsimula na po yung bigayan dito, doon po sa mga distribution sa mga senior citizen, ganun din po doon sa mga house to house, ganun din po sa pamaskong handog. So November pa lang po talaga yung trabaho nung mga yon, lalong-lalo na po sa SSO and of course sa GSO at iba pang kasama sa mga bigayan ng pamaskong handog. Talagang marami silang trabaho, yung BOO, yung Barangay Operation Office at iba pang departamento ng lungsod, talagang sila po ang talagang pagod sa nabanggit na trabaho. Ganun din po, siyempre, regards din po natin yung sa City Council, sa panguna po ni Attorney Birayo at ganun din po ang ating kaibigan na ito pong si Sir Rec de la Cruz dyan po sa City Council. Ayan, so lilipat na po tayo kinukumusta ko po kayo at talagang nire-regards ko po kayo na binabati po namin kayo ng happy birthday at Happy New Year. At yun po ay mula po sa pamunuan ng Parañaque Net Radio Worldwide and of course yours truly naman, di ba? Ayan, so tuloy-tuloy na po tayo at baka sabihin niyo bakit yung mga kapital ng binabati natin, isama na po natin ang City Council. Dito po sa District 1 wala po kasi tayong kodigo, tiyamba-tiyamba lang. Alam ko naman, makilala ko naman. Una, Bandol Quezon. Pangalawa, Marvin Santos. Pangatlo, ito pong si Nabatan. Ayan, talaga naman. Si Toki Baez at si Buk Insyong. Ito pong ating kaibigan, talagang magaling, Consyal Pablo Gabriel Jr. At ganun din po itong ating kasama naman, kasama kaibigan at naging leader po tayo nito. Ito pong si Consyal Marvin Santos at sa kasalukuyan, siya po ang tinatawag na majority floor leader of the City Council. At ganoon din po itong talagang pinagpapantasya ng aking nag-isang may bahay, yung pong sinasabi niya na nakita niya kanina, yung ating kapitbahay na ito pong si Jo Marie Iliana. Magandang gabi po sa inyong lahat at binabati po namin kayo
kayo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. At ganoon din po, siyempre dadako na po tayo sa distrikto ha. O isa-isahin po natin si Ate Bing Amorao. Ito pong si Eliana rin. Ano bang ano ni Eliana? Kasi dalawa sila. May Eliana din sa sa distrikto. Tapos ito pong si Consyal Bong Binson na siyempre ipapalit niya ang kanyang butihing napakagandang may bahay na si Miss Sheila Binson. At ganun din po itong ating talagang abogado ng bayan, abogado ng sambayanan. Wala pong iba, ito pong si Jet Preyas. And of course naman, ito pong si Bisayang Dako. Up yung dilapi niya. Dako talaga, dako. Oo, dako talaga ang kanyang serbisyo sa mamayan ng lungsod ng Parañaque. At talagang ito pong masipag na masipag, the best. Talagang pwede natin ipaglaban ng sabi nga po nila, pagdating sa karera, pagdating sa serbisyo, pagdating sa ordinansa, wala pong iba. Ito pong napakagaling na konsyal ng lungsod ng Parañaque na ito pong si Konsyala Tin Esplana. Ayan. So, yung po ang mga konsyalis ng ating lungsod, District 1 at District 2. Pero wag po kayong mag-alala. Hindi po natin pwedeng kalimutan ang sympathizer. Ano tawag doon? Yung fiscalizer. Sympathizer. Fiscalizer po. Yung pong ibig sabihin, yung fiscalizer ay nagpapanatili ng nagpapanatili noong dignidad ng City Council. Wala pong iba ang ating pong butihing Vice Mayor Juan Villapuerte. Palakpakan po natin. Ayan. So, sa usapin ng City Council naman, tayo, matagal-tagal na rin po tayong nakikinig sa mga usapin ng ordinansa, resolusyon diyan po sa lungsod ng Parañaque sa ilalim po ng pamumuno ng butihing Vice Mayor Juan Villapuerte. Batid po natin na talagang sa performance ay 95 to 99% ang grado ninyo sa akin, yung pong Office of the Vice Mayor Juan Villapuerte. Sa ano pong dahilan? For your information, Christmas naman ngayon. Sa napakaraming ordinansa na naipasa sa City Council na kung saan pinagtibay ng City Council kasamang Vice Mayor sa ilalim ng pamumuno ng ating butihing Mayor Eric Olivares. Kaya po napakarami pong palupa o nabigyan ng palupa ang ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Parañaque. The best po yan, the best. Palakpakan po natin. Diba? Sa iba't ibang barangay ng lungsod ng Parañaque, nagkaroon po ng tinatawag na palupa, yung binibilian lupa at ipinamamahagi doon sa mga nakatira. Ito po ay isang napakalaking performance ng City Council. Nang ako po ay pumunta doon po sa lugar ng Sampalit to, diyan po sa lugar ng BF Homes, na kung saan ito po ay binili ng local government unit, yung pong malaking bahagi ng lupa doon, more or less, mahigit 3 hectares, na kung saan ito po ay binili ng halos 118 million ng lokal na pamalaan upang yung pong mga nakatira doon po sa nabanggit na lugar, sila po ay mananatili na doon at wala na po silang takot sa kanilang kinabukasan at ng kanilang mga anak. The best po yan ha. Sinasabi nga na bagamat ito po ay libre, babayaran naman po ng unti-unti ng mga nakatira doon. Pero ang maganda po roon, magkakaroon pa sila ng sarili nilang titulo sa oras na ito po ay mabayaran na nila. At sinasabi nga po, batay sa bilihan, talagang napakababa po ang per square meter nito, na kung saan ito po naman ay komersyal, kung totosin pwedeng ilagay sa komersyal. Pero dahil sa magandang pakiusap, magandang transaksyon ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Parañaque sa panguna po ng butihing Mayor Eric Olivares, kasama pong katulong ang
First Congress sa panguna po ng ating butihing Congressman Edwin Olivares. Kaya po naitawid ang usapin o yung transaction para po mabili ang nasabing lupa naman diyan po sa Sampaloc to Barangay BF Homes. Opo, so yun po ay may tuturing natin na regalo ng lokal na pamahalaan ng lungsod doon po sa mga naninirahan doon. Opo, so ako po ay may tuturing ko po na napakaswerte nila dahil ang kanila pong tinitirahan, sila po ay mananatili na doon. Hindi po katulad ng inyong lingkod. Yung pong tinitirahan, kami po ay nawala ng tirahan dahil dinaanan po ng Cavitex o yung C5 at Cavitex, kaya kami talagang totally damaged. Damaged po naman kami dahil tinaanan po kami with a total compensation naman. So nabayaran naman po kami ng tama doon po sa aming mga tinatawag na improvement naman ng aming mga bahay. Maganda naman po ang naging transaction. Maganda naman po yung bigayan, pero ang problema, 70-30 ang labanan. Ang mabigat po doon, ubos na po yung 70, ang natitira na lang po yung 30. Hanggang ngayon, wala pa. So, wala, no, sabi nga nila, tanggap natin. Dahil ang sinasabi, iyon po ay para sa ikakabubuti ng buong Metro Manila at ikabubuti sa pag-unlad ng Metroid. Di ba? Sa ng Metro Manila. Sang-ayon naman tayo kaya pinayagan natin yung mga nakatira doon pumayag na magpabayad doon po sa kanilang ari-arian dahil nga po sa improvement ng ating lungsod naman, lalong-lalo na po doon sa mga kalsada na kung saan sabi kapag maayos na yung mga kalsada na yan, gaganda na po ang daloy ng ating trapiko dito po sa lungsod ng Parañaque, lalong-lalo na po yung papunta ng norte, ganun din po papunta ng south. Pumayag po kami na daanan ng aming minamahal na ari-arian. Unlike doon po sa kilala ko sa isang barangay, pinagawa ng gobyerno yung kalsada doon sa kanila, pinagawa ng DPWH with the approval of Metro Manila Development Authority, with the approval of Philippine Reclamation Authority at saka yung mga lokal na pamahalaan. Nung matapos po yung kalsada, sinaraduhan, binarahan. Hindi pinadaanan ng tao. Yung po ay isang barangay, dito lang po yan sa lungsod ng Parañaque. Kaya pag nakikita ko yung kapitana, hindi na ako napunta. Hindi ako nalapit kasi hindi ko type yung kanyang diskarte sa buhay. Di ba? Nagsisiksikan na tayo sa kalsada. Nagkakanda bangga-bangga, nagkakanda traffic. Samantalang sa kabilang banda, may isa palang kalsada na napakaluwag pero sinaraduhan ng inotel na lingkod bayan. Di ba ito pa? Pwede ba yun? Napakaganda ng kalsada. May sunog. May emergency. Hindi madaanan dahil sinaraduhan ng yero. Di ba? Di ba? Sabihin natin na talagang palpak. Ayan, so pasensya na po kayo. Bagamat ngayon po ay Pasko, magbabagong taon na natalakay natin yan. Kasi gusto po natin iparamdam ng yung perwis yung ginawa sa pagsarado ng kalsada kahit Pasko nararamdaman ko. Di ba? Nararamdaman ko yan. Ayan, so yung pong mga nasa online, regards po natin si Miss Reyna Palacio. So Merry Christmas po and the Happy New Year. Sana makarating din po kami dyan sa inyong lugar. At saka pala kung maaari naman, yung po mga nasa online, hindi naman po siguro masama. Total Pasko naman. Baka pwedeng paki-like and share naman ng ating programa. Kasi
minsan, siyempre, kapag naglalay kayo, siyempre, feel namin na nararamdaman ko kayo kahit kayo ay malayong lugar. Katulad po nitong si Manoy Perdevilla Gracia, nanonood siya pero hindi naman sinishare. Di ba? Itong katulad nitong si Janet Pascualatam, hello! Hindi ko rin alam kung sinare ba ito. At sabi po ni Manoy, kapag ako ang nagpapaputok, gusto ko ako lang po ang makakarinig. Ibang klase naman ito. Ano po bang ibig sabihin nito, Manoy Perde? Ganon din po, regals po natin itong si Reyna Trabajalis Palacio. Ang mga palasyo, alam nyo po ba, doon sa amin sa Bicol, maraming palasyo doon. Pagkatapos yung pinanonood ko sa television yata, palasyo rin apelido noon. Very popular po yung apelido nyo po, madam. Regals ko po kayo, mga palasyos, isabi nga po sa probinsya, pag mga ganitong apelido, magyayamanin. Talagang mayayaman. Di ba? At saka ito pong si Rexmond Bakay Dumalagan, ito po ay isang Oragon din, taga Calabanga po ito. Regals ko po kayo, Manoy. Ayan, doon po sa ating mga kaibigan, malapit na po tayong magtapos sa ating programa ngayong December 26, Manibela ng Masa Ondago. At doon po sa ating mga taga-subaybay, pagdating po ng January 2025, magkakaroon na po tayo ng bagong mga programa. At siyempre gusto po natin na maihatid po namin sa inyo ang mga kaganapan dito po sa Metro Manila, lalong-lalo na po rito sa lungsod ng Parañaque. At sabi nga po ng ating kasama na si Mor Abing, regards ko po kayo. Good evening, Sir Gaspar. So, regards po natin, ito pong si Mor Abing. Napakasipag po ito. Kasama po siya sa Ratsada News, dyan po sa Unit 8 ng Muntinlupa. Regards ko po kayo. At ganun din po sa kasama na po ang inyong pamilya. Na kung saan talaga naman sabi nga po nila yung ating samahan higit pa sa magkakaibigan. Regards ko po kayo. At sabi nga po nitong si Reyna Palacio, dito lang po kami sa Halik-Alon, Santo Niño, Parañaque City. Kapitbahay pala natin itong si Miss Reyna Palacio. Regards ko po kayo, baka pwede naman na pakishare and like naman ang ating programang Manibela ng Masa Ondago ngayong di ba? So, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:07 ng gabi. So, doon po sa ating mga kaibigan, yung hindi ko po nababati ng Merry Christmas and a Happy New Year, at saka yung hindi pa po nagpaparamdam, pwede na po kayo magparamdam. So, yun naman po. At ganun din po, binabati po natin ang Chief of Police of the City of Parañaque na si Police Colonel Melvin Montante. Siya po ay ating masipag naman talaga in fairness, at marami po siyang sabi nga po pagdating sa performance talagang hindi po talaga kayang 24/7 nagtatrabaho ang ating mga men in uniform dito po sa lungsod ng Parañaque. So, okay. At bukas po, December 28 na, Friday. Na kung saan, siyempre, yung mga may pasok, lalo na po yung mga sinasabi nga po nila, yung mga nasa frontline, sila, kahit Pasko, bagong taon, may pasok po sila. Pagdating naman sa mga tanggapan ng gobyerno, 28 bukas actually, may mga pasok pa po yan. Kaya lang, siyempre, kapatid na po yan ng bagong taon. Maaring yung iba, nagbabakasyon na, yung mga natitira sa opisina, yung mga sabi nga po, sabihin natin na tao na lang ng opisina. Pero tayo po ay may pasok pa po bukas, December 28. So, pag December 29, siyempre wala. December 30, linggo po yun. At tila may 31 tayo. Ang 31 po natin ay Monday. Tama ba? Hindi. Ang 31 po natin ay Tuesday na, kasi ang Monday pala is 30.
Tama ba ito? Ang 28 is 27 pala, Friday, 28 Saturday, 29 Sunday, Monday po is 30. Po, 31 is Tuesday. Ang bagong taon po natin ay Miyerkules or Wednesday. Po, so yun po ang ating ano, kaya yung pong may mga, sabi nga po, yung may mga transaction sa mga pampublikong opisina, siyempre wala po, wala. Yung Lunes, Martes, Miyerkules. Po, kasi pag pagdating ng 30, holiday na ito, di ba? Bonifacio dito, hindi, Rizal Day. Pagdating ng Tuesday naman, siyempre, kapatid na yan ng bagong taon. So, malabo na magkaroon pa ng ano. Okay, so sana, inaano po natin, tayo po ay buong pusong nagpapasalamat sa taong 2024 dahil, naging masaya naman po, naging, ang sabi nga po, ang sa loob ng 12 months naman na yan, naging smooth naman ang ating pamumuhay, naging smooth naman ang ating trabaho, lalong-lalo na po ang ating kalusugan. In short, katulad ko po hanggang ngayon sabi nga po nila, habang nagkakaeda daw po ako, lalong gumagawa po. Biro lang po yan kasi yung pong yung asawa ko, kapag ako ay nalilingat-lingat lang, kapag hindi nakikita lagi, talagang umaaburido na lagi. Sabi ko, bakit ganon? Kung kailan tayo nagkakaedad pa, lalo ka naman nagiging biro lang natin ano. So naging smooth naman po ang ating yung 2024, kaya po tayo ay nagpapasalamat sa ating dakilang lumikha na tayo po ay laging ginagabayan sa araw-araw nating trabaho, sa araw-araw nating ginagawa, kung saan man tayo napupunta. So, nagiging smooth naman lagi. At ganun din po, siyempre tayo po ay buong puso nagpapasalamat sa office, yan po sa City Government of Parañaque, sa panguna po ng butihing Mayor Eric L. Olivares, and of course, yung pong ating Congressman Edwin L. Olivares, at ganun din po kila Ma'am Eva Olivares, na kung saan tayo naman po ay tuloy-tuloy pong nakakapag-programa at nabibigyan po tayo ng espasyo para dito sa ating studio, ito pong Parañaque Net Radio Worldwide. At yung po palang mga nanalo, panawagan po natin doon po sa ginanap na raffle natin, yung Parañaque Net Radio Raffle Christmas Raffle 2024 na isinigawa noong 21 of December. Mayroon pa pong hindi po nakiklaim. Pero actually, yung pong first, second, and third, nakuha na po yung nanalo doon at nakuha po nila, at yung pong ibang mga items naman nakuha na. So, siguro may mga 4 or 5 na lang na hindi pa na dahil yung iba malalayo talaga. So, pinag-iisipan po namin para makuha nila ang kanilang panalo, baka na po namin, baka ipadala natin through LBC o any kind of courier para naman bagamat sabi nga po hindi naman malaking mga maliliit lang naman na items, pero yung manalo ka sa isang masayang sa magandang pamamaraan, sa magandang hangarin, so tayo po ay nagiging masaya na rin. Opo. So sana doon po sa mga nanalo, congratulations po. At ganun din po sa hindi sinerte, mayroon pa po tayong mga susunod na kaya lang mukhang babaguhin po natin yung prices kasi bawal po palang i-post yung may amount. So medyo na-restrict nga po kami na ilang araw dahil daw po doon sa na-post namin tungkol doon sa tinatawag na Parañaque Net Radio Christmas Raffle 2024 pre-raffle, dapat po pala ay hindi nakapublish yung amount. So medyo na po kami, nasita ni Manoy Mita. Masyadong maigpit ngayon ang Mita na to. Kahit messenger yung messenger ko, dati maganda mag-share. Pero ngayon masyado nang nire-restrict, masyadong limitado.
Oh, talagang palibasa ang inyong lingkod hindi po nagbubos. Wala po akong boasting. Opo, kaya umaasa na lang po ako sa mga share, like, and share kasi ayaw ko pong mag-boasting. Kaya po yung itong si Mita naman, lahat ng ginagawa ko, palagi kong sinasaway. Lalong-lalo na po yung mga kanta, yung mga tugtog. Lahat po yan naka-monitor sa kanila at palagi po kami pinapadala ng babala. Ang babala hindi daw kami sumusunod sa copyright law. Oo, talaga naman ano magagawa natin yan, di ba? So medyo nagkakaroon po kami ng konting dyan sa Mita na yan na naiirita na rin po ako dahil konting ganito. Oo, di ba? Sabi nito, uwi na, baka uwi ka na, baka masarado. Talaga naman. So, regards po natin yung mga nasa online, o isa-isay na po natin, yung pong nasa online. Di ba? Ito. Ayan, 1. Ayan, sino po ito? Rina Tabales Palacio, regards ko po kayo. More abing Rina ba? Talaga marami. So, doon po sa mga nasa online, regards ko po kayo. At ganoon din po yung ibang wala pa. Sana ay bukas. Bukas pala 20th. Magkakaroon pa po tayo ng programa. Sana po manood po ulit kayo. At ganoon din po yung kasama po natin na nandyan po sa pauwi ng Maynila. Ito pong si Chief Jun Osorio. Diyan po sa lugar ng Quezon. Regards ko po kayo. At ganoon din po pala yung taga Quezon na kasama natin si Miss Malu Cabahog. Regards ko po kayo. Ganoon din po yung mga nasa diyan po sa lugar ng Batangas, Laguna, Cavite. Dito po sa Metro Manila, yung mga magandang lalaki, regards ko po kayo. At ganoon din po ang ating mga kamag-anakan dyan po sa lugar ng Bulacan, lalong-lalo na po dyan sa lugar ng Partido area. Okay, so doon po sa atin mga kayo, at saka regards po pala natin yung ating batch 86, 87. Regards ko po kayo, yung mayayaman kahit hindi ko nakasamang i-regards, yung mga yung mga nakaapak lang sa lupa, regards ko po kayo, yung mayayaman, hayaan nyo na po yan dahil mayayaman ang mga yan, no choice na po tayo. So bahala na silang namnamin ang kanilang yaman, di ba? So regards ko po yung batch 87, regards ko po kayo. Okay, dun po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umagas, tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibilo ng Masa on the Go. Bye-bye!